Nilak ko na lang ang pinto at sabay hiniga ko siya sa kama at ang sinabi niya ay mali ito pero hinalikan ko pa rin siya. Ang nasa isip ko kasi ay gusto kong makaganti sa lahat ng ginawa niya pero sinabi niyang muli na mali talaga to dahil may boyfriend na siya. Kaya sumagot ako sa kanya ng minsan lang tayong magkamali at tayong dalawa lang naman ang makakaalam. Tawagin na lang natin siyang Marvin at hanggang ngayon ay nakukonsensya pa rin siya sa nagawa niyang kasalanan noong taong 2018. Siyam na buwan ang tinagal ng kanilang relasyon ng kanyang ex-girlfriend na tawagin na lang nating Jolens. Kagaya ng ibang normal na relasyon ay sabay silang umuwi pagkatapos ng eskwela at pag may bakanteng oras ay nagde-date sila. Naaalala niya pa noon na sa tuwing mansari nila ay si Jolens ang gumagastos ng mas malaki dahil pagkain lang ang binibigay sa kanya ni Marvin. Alam kasi ni Marvin na mas gusto ni Jolens ng pagkain lalo na yung mga matatamis at palagi niya itong binibili ng milk tea. At noong sila pa palaging nasa bahay nila Marvin itong si Jolens at syempre may nangyayari sa kanila dahil hindi naman daw yun maiiwasan. Pero isang beses na pagkatapos nila magtsuktsakan ay chinek ni Marvin ang cellphone ni Jolens at meron siyang nakita na isang RP account, hindi ko alam kung ano yon. Pagbukas ni Marvin ng account na yon ay bumungad sa kanya ang mga sinesenda ni Jolens na mga nude pictures. Ang akala daw siguro ni Jolens ay hindi siya mahuhuli ni Marvin kaya tinanong niya si Jolens kung bakit niya ginagawa yon. Todo deny pa rin si Jolens kahit napakarami ng ebidensya ni Marvin at halatang halata na siya naman talaga yon pero pinatawad pa rin siya ni Marvin. Kapalit ng pagpapatawad ay pinadilit niya ang account na ginagamit ni Jolens sa pagsasend ng mga pictures. 2 hanggang 3 buwan ang pinalipas ni Marvin na hindi niya chinek ang cellphone ni Jolens dahil akala niya siya ay nagbago na. Dahil palagi naman daw pumupunta si Jolens sa bahay nila Marvin pero may nahuli na namang iba si Marvin sa kanya. Nalaman ni Marvin na nag-cheat pa rin sa kanya si Jolens at dahil sa sobrang sakit ay pinili na lang ni Marvin na makipaghiwalay na. Binago ni Marvin ang kanyang sarili, lumayo siya sa mga babae at nagtrabaho na lang siya ng husto para makalimot sa sakit. Hanggang sa bigla na lang tumawag ulit sa kanya si Jolens. Ang akala niya ay wala na talaga silang communication dahil nakablock na siya sa Facebook account ni Jolens. Sakto naman na may sakit si Marvin nung araw na yon pero nakinig pa rin siya sa mga dinaing sa kanya ni Jolens tungkol sa lalaking pinagpalit sa kanya. At nagsabi pa sa kanya si Jolens na mas maayos pa raw ang kanyang buhay nung si Marvin ang kanyang boyfriend. Binanggit din sa kanya ni Jolens na may pupuntahan siya malapit sa bahay nila Marvin kaya eto namang si Marvin ay nagpasabay ng bumili ng pagkain. At nang makarating na sa bahay nila si Jolens, ang akala niya ay iiwanan lang niya ang pinabili nitong pagkain pero nagtagal sa bahay nila si Jolens. Kaya nilak ni Marvin ang pinto sabay hiniga niya sa kama si Jolens pero ang sabi sa kanya ay mali ito. Pero hinalikan niya pa rin si Jolens dahil ang nasa isip niya ay gusto niya makabawi sa lahat ng pananakit na ginawa sa kanya ni Jolens. At habang ginagawa nila yon, malumanay na sinabi ni Jolens na mali talaga to dahil may boyfriend na ako. Kaya sumagot naman si Marvin ng minsan lang tayo magkakamali at tayong dalawa lang naman ang makakaalam. Katapos po nang nangyari sa aming dalawa at habang nakikita ko siyang walang saplot sa kama ay hindi ko naramdaman ng awa. Lalo po akong ginanahan na bumawi sa kanya dahil grabe ang mga sakit na ginawa niya sa akin. Nalaman din po ng boyfriend niya na may nangyari sa aming dalawa dahil sinabi niya. Ilang buwan naman na po akong masaya pero nung umabot ng kalahating taon ay nakikita ko ang pagkasira nilang dalawa kaya nakukonsensya po ako hanggang ngayon. Ilang taon na rin po kaming hiwalay ngayon at hanggang ngayon ay hindi ko na po siya pinakialaman. Hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung namin bukas. Bye-bye!